Cause and effect. Ang sabi sa Proverbs 20 verse 4, ang taong tamad sa panahon ng taniman ay walang magagapas pagdating ng anihan. Magtanim para meron kayong aanihin. At pakatandaan ninyo, nobody is too old to plant anything. Walang kahit na sino ang pwede nating sabihan na matanda ka na para ka pa magtanim. Yung iba nga may mga nakain pang prutas sa tinanim ng mga lolo nila. Ibig sabihin, kahit matanda na sila, nagtatanim pa din sila. Kumakain ngayon yung kanilang mga apo. Hindi tayo dapat tumigil maging fruitful. Kahit tayo ay may edad na. Kasi hindi natin alam baka pahabain ng Diyos ang buhay natin hanggang 200. E di mayroon tayong inani. Kaysa pinahaba nga ang buhay nyo pero wala naman pala kayong itinanim, dahil nung 60 years old na kayo, tumigil na kayo ng kakatanim. Ito ay hindi lang sa literal na puno o halaman. Habang buhay ang tao dapat productive. Kabilang sa pagtatanim na yan ay ang pag-iipon. At habang kaya ng inyong katawan, paulit-ulit dapat kumikita. Siyempre, mayroong risk involved yan. Kasi nga, namumuhunan ka minsan. May cost and effect ang abundance. Bihira naman yung dinapuan ka lang ng malas o ng swerte. Tulad ng sinasabi na Solomon na hindi raw laging nananalo sa karera yung mabilis o laging nagkakaroon yung masipag o laging yumayaman ang marunong. Sinabi yan ni Solomon sa Ecclesiastes 9 verse 11. Mayroon ding nagsisikap pero hindi rin nagkakaroon. Kaya dapat hindi tayo puro talino. Dapat may diskarte din tayo. Ibig sabihin lang nun, may possibility palang nagsisikap ka na hindi ka pa nagkakaroon, kaya lalo ka lang dapat magsikap. Kasi para ka namang timang, kung naghihintay ka ng anihan, wala ka namang tanim. Yung iba pa nga, walang tanim pero gustong makiani sa tanim ng iba. Medyo may kakapalan ang face. Ang sabi nga nila, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Kaya kailangan kung nag-fail ka, di nag-fail ka. Hindi naman perpekto ang mundo. May nagtatagumpay at mayroong hindi. Pero, huwag kang tumigil. Keep trying hanggang buhay. Kasi hindi mo alam kung panahon na para ikaw naman yung magkaroon. Isang magandang example dito, si Pia Wurtzbach. Gusto niyang maging Miss Universe. Hindi lang ng Philippines, pero ng universe mismo. Ilang beses siyang sumali? 3. Nung una, runner-up siya. Nung pangalawa, runner-up pa din, mas mababa pa nga. Nung pangatlo, nanalo siyang Miss Universe Philippines. At maraming umatake sa kanya. May namula na ano ba yan, 3 beses na paulit-ulit sali ng sali. Kung nakinig siya sa mga marites na yon, na wala naman talagang iniambag sa buhay niya, di hindi siya naging Miss Universe 2015, hindi ba? Kaya hindi dapat tayo palaging nakikinig sa mga naysayers. Yung mga chismosa, yung mga masyadong opinionated minsan na wala naman talagang pakialam sa'yo. May masabi lang sila. Kung tumigil ng sumali si Pia nung pangalawa niya, di sana hindi niya nalasap yung nalalasap niya ngayon na blessing, hindi ba? Kaya wag tayong tumigil hanggat kaya natin. Kasi hindi natin alam kapag time na natin to shine. Ang isa pang example dyan ay yung picture or parang meme na nakikita natin sa social media. Isa siyang minero, hukay siya ng hukay sa lupa. Ang lalim-lalim na lang nahukay niya, wala pa rin siya nakukuha. Pagkatapos napagod siya at tumigil na siya. Sumuko na. Without knowing na isang hampas na lang doon sa lupa, ang daming diamante, ang daming ginto. Hindi ito palaging literal, pero ilustrasyon lamang na dapat ang tao hindi sumusuko. Pag may nagsaradong pinto, for sure may magbubukas na bintana or another na pinto.
At kung walang nagbubukas, gumawa ka ng paraan. Ikaw na ang magbukas. Humanap ka ng susi. Dahil most of the time, ang masisipag ay nag-aani. Ang sinasabi sa Bible, kapag namumuhunan ka, dapat lang na umasam ka at umasa na mayroon kang tutubuin. Kung nakahilata ka lang maghapon at umaasa ka na may aanihin ka at may tutubuin ka, nangangarap ka ng gising or kahit tulog. Hanggang pangarap na lang yan dahil wala kang ginagawa. Hindi aasenso ang taong maghapong nakahilata. Kaya mamuhunan tayo, magtrabaho tayo, magtanim tayo para meron tayong aasahan, nakikitain at mayroon niyang pagdami. Dadami at magbubunga para ma-enjoy natin sa ating pagtanda at matutulungan pa natin yung ating mga kapamilya o yung mga deserving na tulungan. God bless us all.